many are happy that you are in the church, that you are in the house of God? Say amen. Alam niyo po, blessed na blessed ako tuwing pupunta tayo sa church because this is the only time that we can worship God together in unity. Amen. Sino na bless sa worship? Say amen. Sige po, tayo manalangin. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sapagkat napakabuti mo. Lord, salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, maging sa iglesyang ito. Panginoon, ang dalangin namin sa araw na ito ay mangusap ka. Kausapin niyo po ang bawat isa. Mangusap po ang banal na Espiritu at magsalita sa amin. Ang mahalaga po, Panginoon, ay umuwi kami nang may natutunan kami. May dala-dala kaming salita na galing sa iyo. Kaya, Panginoon, we ask for your Holy Spirit to just come and lead us today by the power of your blood and by the power of your presence, Lord God. We acknowledge you today, Father. We honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Bago po tayo umupo, mag-pray po tayo ng 1 minute to 2 minutes. I-pray mo yung kapatid mo sa Panginoon or babae sa bahay, lalaki sa lalaki. I-pray mo siya, sabihin mo, makarinig ka sa Diyos ngayon. I pray na palakasin ka. Pwede ka mag-introduce, sabihin mo, today, ako po si sister, ako si brother, and I pray. Dalawa lang ha, one-on-one. Meron ka bang prayer request today? Sige, let's do that. Thank you, Jesus. Amen. Sa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Tayo po'y makakaupo na. Hallelujah. Before I start, alam ko na marami sa inyo ang nandito at umaasa ang makarinig sa Diyos. Sino yon? Say amen. Alam niyo po, first of all, I want to greet Kuya Dave and Ate Relly for having a newborn baby. Salamat po sa lahat ng mga tumulong, sa lahat na nag-contribute, every department, every individual who helped our sister. Very healthy po ang kanilang baby. Ang pangalan po ay si Callie. So ayan, nadadagdagan na ang mga JTG babies. Amen? So parami ng parami. Also, masaya rin ako kasi yung mula po nung ating anniversary, my Kuya Blen, Pastor Blen, announced na they're having a baby, another baby again. Diba? So, happy tita rin ako. So, our family is expanding. So, ayan po, magkakaroon po uli ako ng isa pang pamangkin. So, sabihin mo sa asawa mo, magbe-baby pa ba tayo? Ayan. Sabi, mamaya na natin pag-usapan yan. Sabi nung asawa niya, mamaya na yan. 8 na sila. Tama na. Ayan, pinapatawa ko lang po kayo. Ang sarap po na dumadami tayo, di ba? Ang sarap na ang mga anak natin, ipinapanganak natin sa church hanggang sa sila lumaki at nakakilala sa Panginoon. Amen po? Hallelujah. So ngayon pong araw na ito, I'm just gonna discuss about overcoming the sting of hurtful words with grace and wisdom. Ano po yan? From pain to peace. Marami sa atin ang walang peace dahil marami tayong mga salitang nasalo, narinig, na halos hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain sa mga masasakit na salitang nasabi sa atin. Amen? Lahat po tayo nakaranas niyan. Alam niyo po, ito ay isang dugtong lang sa message ni Pastor Boost, The Power of Words. Di ba? Kasi may kapangyarihan po talaga ang words. There's power in words. So ngayong araw na ito, sinong gustong matuto?
And we can overcome that as children of the Lord. How to overcome yung mga hurtful words with grace and wisdom. Kasi po talagang, whether we like it or not, makakarinig talaga tayo ng mga pangit na salita. May mga social media na nga minsan nakaka-offend kahit mga violent, di ba? How they treat their children. Minsan pag ganun mo, nagbabatukan, di ba? Nagsusuntukan, nagmumurahan. All of that, minsan pumapasok sa sistema natin and hindi natin alam, yung araw natin nasira na. But today, we're going to discuss about overcoming the sting of hurtful words with grace and wisdom. Ang sabi po sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Ang sabi po, ang salita ay nakamamatay o nakakapagbigay ng buhay. Hello? Kasi po, yung mga salita na yan, minsan, maraming tao ang nasira, bumagsak, marami rin namang bumangon, nabuhay, dahil sa mga salita. Amen? So, kailan tayo huling nasaktan? Dahil sa mga salitang narinig natin mula sa iba. Meron na ba? Tanong mo yung katabi mo. Kailan ka huling nakasakit? Ikaw din, dahil sa mga salitang nasabi mo. Nasabi din natin sa iba. Ay, madalas po yan sa mag-asawa lang. Hello? Huwag na nating tignan yung malalayo. Kahit sa tahanan natin. Hello? And yung hearing hurtful hearts, sometimes ay nagpapalayo sa atin, sa relasyon natin, sa mga mahal natin. But when we hear hurtful words, andiyan na ba tayo? Alugin mo yung katabi mo, nandiyan ka na ba? Amen. Sabi mo, matututo tayo ngayon. Kapag nakarinig tayo ng mga hurtful words, we should examine them first. Examine hurtful words for truth. Pag mayroon tayong mga narinig na masakit na salita laban sa atin, suriin muna natin kung totoo. Kung minsan naman hindi yan totoo, dapat hindi lang tayo masaktan. Kasi whether we like it or not, marami talagang nasasabi ang tao. Yung hindi totoo, huwag mong pansinin. Yung totoo, kapulutan mo ng aral. Hello? Maging ang ating Panginoong Jesus Christ Himself, is unaffected nung siya'y tinawag na Beelzebul. Ang sabi nun, ang sabi sa Bible, si Beelzebul daw siya. Siya ay prinsipe ng mga demonyo. Imagine mo ang Panginoong Jesus sinabihan ng ganyan. Pero sa kabila ng kanya mga mabubuting ginagawa, nagpapagaling siya na may mga sakit. Hello? Pumupunta ng bayan sa bayan. Yung mga tao, imbis na siya ay pasalamatan, ang sabi, nako, prinsipe yan ng mga demonyo. So, ibig sabihin, ano man ang ating gawin, mabuti man o maganda, may maririnig ka pa rin hindi maganda. Hello? Ang sabi doon sa Matthew 9:34, religious leaders accuse Jesus of being enabled by Satan. They ironically recognize Jesus as having the power from the devil rather than God. Alam niyo, minsan, may mga salitang dumarating sa atin, hindi galing sa mga, kasi itong mga nagsalita kay Jesus, hindi naman galing sa mga mangmang eh. Galing ito sa mga scribes o sa mga Pharisees. Di ba? Kaya, minsan parang ang sakit eh. Minsan makakarinig tayo ng mga salita, hindi galing sa mga mangmang. Kasi kung sa mga walang kwentang tao lang, hindi tayo masasaktan eh. Pero kung sa mga taong katulad nila na nag-iisip, masakit. Hello? Lalo na galing sa mga religious leaders. Pero anong ginawa ni Jesus? Hindi niya lang pinansin. Kasi bakit? Ikaw ang nakakakilala sa sarili mo.
Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang hustong nakakakilala sa sarili mo. Kaya anong gagawin natin? Bantayan natin ang ating mga sarili. Na huwag tayong basta-basta magpapa-apekto, huwag basta-basta masasaktan. Yung iba naman, mga religious people, konting alam lang sa Bible verse, grabe namang husga. Grabe nang mangusig. Grabe nang manakit ng kapwa. Dahil lang sa konting alam na verse, sasabihin mo sa kapwa, mapupunta ka na ng impyerno. Grabe naman, uy. Diba? Minsan mas malupit pa tayo. Tayo mga religious people, minsan tayo pang mas malupit. Kasi bakit? Hindi natin binabantayan yung ating mga sinasabi. Amen? Kung may narinig tayo ng mga bagay na hindi maganda tungkol sa atin, lalo na ngayon na mabilis ang mga bali-balita, social media, FB, minsan may magpo-post lang ng salita dyan dahil meron kang something sa tao na yung akala mo sa'yo na yun. Sabi mo, hindi ako yun. Liars go to hell. Di ba? Minsan may nag-post lang ng something ganyan-ganyan. Sabi mo, pinaparinggan ako nito. Hello? Hindi mo makokontrol kung ano ipopost sa Facebook. Eh kung hindi naman tungkol sa'yo yun eh. Di ba? Hello? Kaya suriin natin. Suriin natin yung mga post na yun. Minsan, iwasan mo na yan. Kung diyan ka nagpapa-apekto, ay unfollow mo. Minsan, isipin mo yung sarili mo. Teka, minsan, nababatrip ako, wala naman nangyayari sa akin. Dahil kaka-scroll ng social media. Minsan, mag-fasting ka kaya dyan. Tignan mo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa isip. Amen? So, unang-una, sa mga salitang narinig natin, unang-una, suriin. Sabihin, suriin. Minsan may mga tao nakakapagsalita ng hurtful words out of ignorance, di ba? Minsan naman out of emotion. Madalas siya sa mag-asawa, di ba? Pag nag-away, bigla na lang, ba't ba kita napangasawa? Diyos ko, ang apo nyo, 10 na. Di ba? Nag-aaway pa rin. Yung iba naman, bugso lang ng damdamin dahil masama ang loob nila. Hello? Anong dapat gawin natin sa mga hurtful words na marinig natin dahil bugso lang ng damdamin? Dahil minsan nabibigla. Sino rito yung minsan nabibigla? Nakakapagsalita ng hindi maganda. Lahat tayo guilty dyan. Di ba? Kahit ako minsan kay Kuya Chad ba't di mo ako pinagbuksan ng pinto? Wow. Dati nung naliligaw ka sa akin, grabe. Oh. Pero hanggang ngayon naman po, very sweet ang Kuya Chad. Pero di ba, minsan nabugso ng damdamin natin. Pero, anong magandang gawin? How to overcome that? Sabi mo, huwag patulan. Oh, ayan na, di nyo na. Isulat nyo kaya yan. Isulat nyo ngayon kung may mga notes kayo. Huwag patulan. Yung mga bugso ng damdamin at emosyon. Amen? Huwag palakihin ang mga bagay na ganon. Sabi mo, huwag palakihin. Di ba? Huwag magpa-apekto sa mga sinasabi ng mga tao, lalo na bugso lang ng damdamin, mula lang sa emosyon. Kasi pag pinatulan nyo yon, it's not wisdom. Ang pakinggan natin, anong dapat pakinggan natin? Yung mga tao nagsasalita sa atin na galing sa kanilang katwiran. Minsan may mga anak tayo na nagsasabi, Dad, pwede mo ba akong pakinggan sandali? Meron lang akong gustong sabihin. Ito, magpapaliwanag siya, nagkakatwiran siya. Pakinggan natin, bigyan natin ng chance, di ba? Hello? Minsan, kahit mga anak natin, may sasabihin, hindi, huwag ka na magsalita. Di ba? Mga nanay, huwag ka nang magpaliwanag. Di ba? Ganyan tayo. Pero minsan, magandang pakinggan natin yung mga katwiran, lalo na kung galing sa maayos na katwiran. Amen? Maganda man o hindi, masakit man o hindi, kung galing sa tahimik na puso at gustong magpaliwanag, pakinggan. Hello? Lalo na kung payapa naman at kalmado, ang sarap makipag-usap. Amen? Pero, pag galit ang tao, at sigaw ng sigaw at nagwawala,
huwag mong patulan. Gusto niyong i-overcome yung mga hurtful words? Huwag pumatol. Kahit tayo mismo, pag galit, di ba? Marami tayong nasasabing masakit, di ba? Amen? Ang mali, pag tayo ay galit, ay hindi natin napipigil yung bibig natin. Hindi ba? Kaya, pag galit, minsan, anong dapat gawin? Manahimik. Nanahimik ang buong JTG Parañaque. May galit ba sa akin? Di ba? Alam niyo minsan, may mga nagsasabi sa atin ng mga hurtful words. Huwag natin dibdibin. Di ba? Kasi tulad ng galit, humuhupa din naman. Di ba? Tulad ng mga inis at asar, humuhupa rin. Parang tayo minsan, pag galit tayo, maya-maya humuhupa rin naman, di ba? Sasabihin mo, kung ba pinatulan to, bati na rin naman kami. Di ba? Kasama ko rin naman kumain. Di ba? Ba't pa kami nag-away? Alam mo, minsan sa tahanan, meron pang tawagin Cold War. Meron kayong narinig na ganyan, Cold War? Pinatagal nyo ng 1 buwan ng away nyo, hindi kayo nag-uusap. Sino nag-suffer? Mga anak nyo. Kawawa. May ganyan eh. Sa Kristiyano, wala tayong Cold War. Bago pa lang lumubog ang araw, ayusin nyo na. Ang hirap maging Kristiyano, no? It's impossible to be a Christian. Kasi kailangan patawarin mo bago mo lumubog ang araw. Minsan si Pastor Chad, agad talaga ako. Tapos patutulog na kami. Sabi, baby, palubog na yung araw. Teka lang naman, papaluin mo naman ako. Binabanatan kagad ako ng Bible verse na, baby, papalubog na yung araw. Teka naman. O sige na, pinapatawad na. Pero alam mo, di ba? Ganun talaga eh. Ang hirap maging Christian, it's impossible to be a Christian. But with Christ, we can do all things. Through Christ who strengthen us. Amen? O parang kukunti lang pumapalakpak. Di ba? Kasi minsan may mga tao nakakapagbitaw ng masasamang salita. Dati na yon. Kaya humupa na, umayos na, ikaw naman na nakarinig, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin sa'yo. Diba? Kaya anong dapat gawin? Magbigayan. Diba? Yung iba last year na. Kasi ang tao nagbabago naman, pwedeng magbago. Pwedeng maiba na yung pakiramdam, diba? Hello! Kaya mahirap talaga yung mga taong hindi naghuhulos dili. Walang preno, pabigla-bigla. Kaya sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng self-control. Sabay-sabay nga, self-control. Why? Because hindi mo na mababawi ang mga salitang nasabi mo. Yung mga galit na yan, minsan para yung isang tatak na tato na hindi mo na mabura. Diba? Kaya, control the words we say. Amen? Minsan hindi ka nagalit dahil hindi mo na kontrol yung salita mo. Nakabaon na yun sa taong pinagsabihan mo. Nakaukit na parang sa bato. Hindi na maalis. Kaya kung magsasalita, bantayan. Suriin ang mga puso. Kung makakasakit ba tayo. Minsan, kung makakarinig tayo ng mga hurtful words, sino rito nakakarinig ng hurtful words? Taas ang kamay. Siguro lahat tayo, wala na ma-exempted. Minsan, gawin mo siyang isang mirror. Salamin. Gawin mong isang salamin. Make use of the words and check yourself. Diba? Minsan yung hurtful words, useful din sa atin yan eh. Hindi yung biglang, bakit mo sinabi yan? Hindi totoo yan. Yeah. World War III, di ba? Minsan, pag nakarinig ka ng mga hurtful words, pause a moment, gawin mo siyang isang salamin. Lord, totoo ba? Ay, totoo nga. Di ba? Lagi ka na lang late, di ka nagbabago. Ikaw naman, papatulan mo yung mga masakit na sa hindi ka, ganyan ka na talaga. Minsan manalamin ka, Lord, lagi ba talaga akong late? Oo nga, no? O, di ba? Gawin mo siyang isang mirror. Learn even from hurtful words. Hello? Sometimes hurtful words teach us. Sobra na ata yung ginagawa ko. Parang wala na talaga akong preno. Minsan wala na talaga ako sa hulog. Diba? Kasi madalas, lalo na yung mga truth about ourselves, hindi natin maririnig yan sa mga
friends natin. Manggagaling minsan yan sa mga inis sa atin. Kasi nakikita talaga nila yung negative sa atin. So, minsan pakinggan din natin yung mga hurtful and negative words. At tignan natin, gawin nating isang salamin. Amen ba? Hello? Andyan pa ba kayo? At kung ano man, at nakita mong hindi, kung totoo, learn from it. Kung hindi naman totoo, palampasin. Amen? In Proverbs 8:9, sabi dito, give instruction to a wise man, and he will still be wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. So when you hear hurtful words, gawin mong salamin, learn from it, check your heart, and improve. Maraming tao ang naging successful, nag-improve dahil sa mga negative words na narinig. Lalong silang nagpakatibay, lalo silang nagpakaayos. Hello? Nakakapagod yung gumanti ng gumanti at ipaliwanag ang iyong sarili. Diba? Minsan yung away-away na yan, minsan nakakapagod yan eh. Yung gantihan, batuhan. Hello? Kaya, kapag binabato tayo ng mga masasamang salita at mga hurtful words, anong sabi doon? Lord, isa lang yung paalala. Minsan hinahumble down din tayo ng Panginoon. Amen? Sabi sa Proverbs 25:12, to the one who listens, valid criticism is like a gold earring or other gold jewelry. Grabe, no? Yung mga criticism pala, minsan valid yan. Yung mga valid criticism ay parang isang kayamanan. Kasi natututo ka dyan. Amen? Hello? The Bible warned us against gossiping. Ayan. Iba naman yung galing sa gossip. Ito. Minsan, yung mga gossip na yan, iwasan natin. Kasi even the Bible warned us against gossiping. Yung mahilig makipagkwentuhan at ang pinagkukwentuhan yung buhay ng may buhay. Yung mahilig makipagchismisan at ang pag-uusapan yung kahinaan ng ibang tao. Pag ganyan ang mga kasama mo, lumayo ka na. Kasi bakit? Napabatuhan ka ng mga bagay na hindi maganda. Kahit saang lugar, hindi lang sa church, kahit sa trabaho. Minsan hindi ka naman galit sa katrabaho mo dahil meron nagbabato ng negative sa'yo tungkol sa kanya, galit ka na rin dun. Wala namang ginagawa sa'yo. Diba? So iwasan ng mga bagay na yan. In 1 Timothy 5:13, maliban dito, matuto silang maging tamad at mag-aksaya ng panahon sa pangangapit bahay. Hindi lang sila magiging tamad, kundi magiging chismosa at pakialamera at kung ano-ano ang mga sinasabi. Imagine mo, yan yung mga tao na yan. Wala raw ginawa yung mga yan kundi mangapit bahay. Diba? Nagiging tamad na sila at nagiging chismosa at pakialamera. Yung mga bagay na wala ka namang pake, wala ka namang benefits at kung ano man, lumayo. Amen? Iwasan. Proverbs 20:19, a gossip goes around telling secrets, so don't hang around with chatters. Do not hang with gossipers. Do not hang sa mga taong chismosa at chismoso. Hello? Meron ba niyan? Ang dami. Sa trabaho, sa bahay, sa church, sa school, napakadami niyan. Sa panahon pa ng Panginoon, meron ng chismoso-chismosa. Pero winaningan tayo ni Lord na huwag makipagkaibigan sa kanila. Kasi ang mga chismoso-chismosa, hindi namimili ng topic yan. Hindi namimili ng taong pag-uusapan yan. Kahit sino, gusto niyan itapik. Kaya anong gagawin? Lumayo ka dyan. Kung ikaw ang dinadalhan ng balita, for sure, ikaw din ang kinukuhanan ng balita. Kaya anong gagawin mo pag may mga taong napapaligid na chismoso-chismosa, manahimik. Examine the truth. Suriin mo kung totoo ba yon. Kung totoo man o hindi, manahimik ka pa rin. Kung mabuti, kung nararapat na pag-usapan, tignan mo kung sino yung nag-uusap-usap. Kung hindi naman sila yung concern, why? Why join? Hello? But if you're the concerned, then suriin mabuti. Hello? Bakit natin to ginagawa sa church natin? Kasi gusto nating bantayan ng church natin in this new season.
sa mga maririnig na negative, sa mga maririnig na mga chismis, huwag maniwala agad. Sabihin mo, huwag maniwala agad. Di ba? Simple lang pero natin magawa, di ba? Kasi ang tao pwede magbulong-bulungan lang eh. Minsan nga text lang eh, tawagan, ang dali. Mag-message ka lang sa messenger, akala mo totoo na yung sinabi. Hello? Lahat yan suspect to bring hurtful words. Di ba? Lahat yan suspect. Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi ka mo unang nagsalita, kakampihan mo na. Hindi ka mo unang nag-text, kakampihan mo na. Hindi una ka mo nagsabi sa'yo, kakampihan mo na. Sabi nila, powerful daw yung first, yung mauna. Hindi. Mga Kristiyano, walang ganyan. Tayo, binigyan tayo ni Lord ng discernment. Binigyan tayo ng Lord ng discernment of spirit. Pangalawa, ano pa? Ginawa tayong matalino ng Diyos. Sabi nila, kung sino na unang nagbigay ng panig, yun ang nananalo. No. Kung Kristiyano ka, wait, suspend your judgment. Kahit mahal mo yan, kahit kaibigan mo yan, kahit kapatid mo yan, asawa mo man o anak, mga magulang, minsan kung sino unang nagsumbong na anak, yun ang kinakampihan mo. Diba? Sinuntok daw ako. Yung pala, binugbog na pala siya bago niya sinuntok, diba? Can you imagine? So, kailangan, suriin mabuti. Yung mga nagsusumbong kasi, minsan, syempre, sila yung bida, sila yung nagsusumbong eh. Hello? Kung sino nagsusumbong sa'yo, siya ang bida. Yung sinusumbong niya, yun ang kontrabida. Kaya anong gagawin mo bilang Kristiyano? Huwag kagad maniwala. Don't give in easily. Okay ba ako magturo ngayong umaga? Ang sarap umuwi na natututo tayo. Amen? Suspend your judgment until you hear the other side of the story. Minsan binigay mo na yung buong buhay mo sa isang tao, pero never mong kinausap yung tao na akala mo doon ang gagaling. Hello? You have to judge according the truth, according to the truth. Even si Pablo, nung siya pumunta sa Berea, in Acts chapter 17, hindi naman siya agad-agad tinanggap ng mga taga-Thessalonica. Sinuri muna siyang mabuti. Kaya tayo, Apostle Pablo na yan ha. Kahit si Apostle Pablo, sinuri. Kaya tayo minsan, pag sinusuri tayo, okay lang. Di ba? Kaya yung mga first word first na yan, huwag tayong maniwala agad. Hear the other side of the story. Hello? Don't judge yet. Because as a Christian, it's our job to be just. Hello? As a Christian, it's our job to be just. Amen? Lalo na sa mga pamilya, minsan magkakausap, mga brother-in-law, sister-in-law. Pag ikaw ang Kristiyano doon, ikaw mag-balance. Amen? Alam nyo naman, ang mga sumbong at sumbong dyan, ang ginagawa niyan ay gera. Whether you like it or not, gumagawa yan ng gera. Kaya anong gagawin natin? Be wise. Amen? Matthew 15:11, what goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Ang nagpaparumi daw sa tao ay hindi pumapasok sa kanyang bibig, kundi yung lumalabas sa kanyang mga bibig. Ngayon, napakadami ng maruruming salita. Minsan, napakadaming maruruming joke na pumapasok sa ating tenga. Huwag mong gawing basurahan ng tenga mo. Huwag mong hayaan na lahat ng taong makausap mo ay tapunan niya ng basura. Do not allow people to put trash on your ears. Amen? Minsan isara mo, i-filter mo. Amen?
Kasi may mga tatapon na basura dyan, biodegradable. Di ba, may biodegradable? Yung ibang itatapon dyan, non-biodegradable. Hindi talaga matutunaw. Kahit sunugin mo, mananatili na. Nagets nyo? Kaya mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat. Resulta yan ng eternal relationship brokenness. Pag hinayaan mo. Minsan dahil lang sa mga salita, marami mga magulang, anak di na nag-usap. Dahil sa mga salitang nakakasakit, marami mga mag-asawa naghiwalay. Magkakaibigan na hindi na nag-usap. Kaya wag nating hayaan. Hello? Dapat salain natin lahat ng narinig natin. Do not fall on the trap of gossiping, judging, and negative talking. Hello? Alam nyo, paano natin i-handle yung mga taong mahilig magsalita ng mga negative words? Meron na ba kayo na-encounter na ganyan? Lahat na lang negative sa kanya. Kahit anong ganda, ang makikita pa rin niyang negative. Diba? May ganyan eh. Baka may kanya kaming kilalang tao eh. Talagang puro negative Pero, paano gagawin mo sa kanya? Huwag mo siyang kakampihan. Hello? Simple, huwag mong kampihan. Galit na galit siya, kakampihan mo ba? Hindi. Pakalmahin mo. Sabihan mo siya ng mabuti at tama. Kasi bakit? As a Christian, we are called to be peacemaker. Somebody say, peacemaker. Kailangan makita si Kristo sa atin. We came to give peace. Diba? Hindi to destroy, diba? To steal, to kill, and to destroy. Sinong gawain yon? Sa kaaway. But Christ came to give you life and have it abundantly. Christ came for peace. Kaya dapat, as a representative of Christ, be a peacemaker. Hello? Paano natin tatanggalin yung galit ng tao sa atin? Yung taong galit na galit. Suklian mo ng mabuti. Simple lang. Suklian ng mabuti ang masama. In Matthew 5:41, if someone asks you to walk a mile with them, sabi ng Panginoon, go 2 miles. That's the attitude we should have. Pag may nagsabing lumakad ka ng 1 milya, sabi ng Panginoon, 2 mo pa. Grabe, no? Ganon ang gusto ng Diyos maging attitude natin. Ang taong matalino, ang taong wise, promote peace. Hello? Kaya anong gagawin natin? Huwag patulan ang mga hurtful words. Huwag patulan ang mga galit. Kasi parehas kayong talo. Amen? 1 Peter 3:9-10, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this you were called, so that you may inherit a blessing. For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. Pero mo, sinabi ng Diyos yan. Huwag nating i-repay ang evil sa evil. Alam mo yan, si ganyan, ganyan. Bakit siya? Mas grabe nga siya. Diba? Ayan. Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Panginoon, let's repay evil with blessings. Alam mo, grabe to si Gato, ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw naman, siguro nagagawa niya lang yon dahil ganyan. Wow, di ba? Ang ganda. Ang hirap, Hirap magpaka-Kristiyano, di ba? Tayo, mga nagmamaneho lang, medyo ay naku, Diyos ko, bababa talaga ako, pastora. Sabi niya, mababaril ko talaga yung buti na wala akong baril. Di ba? Yung mga ganyan. Sus! Kailangan hawakan ng mga puso, di ba? Do not repay evil with blessings.
Because if you do, pag nirepay mo ng mabuting bagay ang masama, you will inherit blessings from the Lord. Amen ba? Alam niyo po ba, kahit kailan, ang mga salitang negative na hindi totoo, hindi magwawagi. Kaya, kapag nagsalita ka ng masama sa kapwa mo, alam mo, babalik sa'yo yun. Boomerang. Kaya anong gagawin mo? Huwag ka na lang magbitaw ng salita. Kasi may pakpak ang salita. Pag nagsalita ka ng pangit, malandang huli, makakatanggap ka din. Amen? So anong gagawin natin? Maging mabuti, maging tulad ni Kristo, kahit mahirap. Pag sumikapan natin, kasabi nga ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Kahit sabihan pa tayong tayo kampo ng demonyo, hindi ka sinasamahan ng presensya ng Diyos, wala ang presence ni Lord sa'yo, kahit ano pang marinig mo na ganyan, do not repay evil with evil. Napakahalagang bantayan natin ang mga puso natin. Hindi madali, pero sabi ng Panginoon, if you're offering a gift, or if you want to worship, katulad kanina, nag-worship tayo, bago ka mag-worship, kung gusto mong tanggapin ng Diyos yung worship mo, pumunta ka muna dun sa mga taong nakasakit sa'yo at humingi ka ng tawad. Sabi nga bigyan mo siya ng gift, bigyan mo siya ng regalo. Yung mga taong nakakasakit sa atin, yung mga taong laban sa atin, ang gusto pala ng Diyos, yung totoong worship mo, hindi yung pagkanta at pagsayaw mo dyan, yung makipag-ayos ka. In Matthew 5:43-44, sabi, therefore, if you are offering your gift, if you're offering your worship into the altar, remember that your brother or sister has something against you. Leave your gift. Hello? Kasi para mapahupa yung mga galit sa'yo, maging mabait ka sa taong galit sa'yo. At hindi ka man niya mahalin pabalik, at least wala siyang kamumuhian sa'yo. Kasi nagpakita ka ng mabuti. Hindi ka man niya mahalin o maging friend, wala siyang magagawa. Sabi niya, okay lang yan, tahimik lang yan. Pero inis pa rin ako dyan, okay lang. At least hindi ka kamumuhian. Because you love. Because you bring peace. So anong gagawin? Be wise. Be wise. Maging matalino. Encourage and promote peace and kindness. Mamaya alalahanin nyo na ako, mga sabihin nyo, Miss Universe na to World peace Si Pastora may anong preach? World peace. O, di ba? Okay. Pag may mga dumarating na mga masasamang balita sa'yo, mga pangit na salita, iwasang manggatong. May kilala ba kayo? Na nagsalita ng negative, biglang gagatungan pa. Di ba? Ang hirap ng ganyan, yung gatong ng gatong. Kada salita, gagatungan. Oo nga. Oo nga. O, di lalong lumaki. Di ba? Hello? Ang maganda sa mga ganyan, huwag ka nang makialam. Sabi sa'yo, wag makialam. Diba? Ang sarap matulog sa gabi ng tahimik at payapa. Hello? The best answer to negative, gossip, and hurtful words or unkind words is answer them with silence. Answer with silence. Zipper. Kailan mo huling sinipper ang bibig mo? Parang wala. Amen? Why? Because silence and peaceful kind words can tame anger. Proverbs 15:1, peaceful and kind words can tame anger. Ephesians 4:29, sabi dito, itigil na natin ang mga salitang walang katuturan, mga salitang masasakit at marurumi, pangit at walang buting maidudulot sa atin. Itigil na daw yan. I-bury. Kung may mga makakarating na pangit at masakit na salita sa atin, para sa atin man yun o sa iba, ibaon mo na lang. Sabi mo, ibaon.
Gawin mong sementeryo ang tenga mo. Diba? Ituring mong ang mga tenga mo ay parang sang sementeryo. Na pag may sinabi dyan na mga masasakit, pangit at hindi maganda, ilibing sa limot. Hindi madaling gawin, pero kakayanin mo kasi kay Kristo. Diba? Pagpasok ng chismis dyan, ibaon, ilibing. Lagyan mo pa ng cross. By the power of the Christ. Diba? Precious blood of Jesus. Diba? Ganyan talaga eh. Wala tayong magagawa. Ibaon. At wag nang maging chismis. Wag nang pagchismisan. Wag mong gawing broadcasting station yung bibig mo. Wag mong gawing isang antena yan. At tuwing may balita, sa'yo manggagaling sa lahat. Hello? Apakahirap, dinaig mo ang media. Kasasabi lang sa'yo, nalaman na ng buong mundo. Kapatid, ang bibig natin ay sacred. Binigay ng Diyos yan because it can kill or it can give life. Huwag mong gawing broadcasting station at kapag may narinig ka, ay i-broadcast mo agad. Ang magandang i-broadcast mo yung gospel ni Lord. You promote the gospel of Christ. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Amen? Una sa lahat, eto po, sa ating lahat, wala naman po akong hindi ini-exempt dito. Iwasan nating i-repeat yung mga hurtful words. O kaya mag-spread ng mga negative words. Yung pag may sinabi sa'yo at uulitin mo pa, alam mo sinabi na ganyan, ganiti-ganiri. Inulit mo lang. Minsan, inulit mo na, mas malala pa. Alam mo, sinabi ni ganyan, pero ang alam ko talagang ganito, ganito, ganito. Diba? Anong mapapala mo dyan? Pag ang apoy, tuloy-tuloy, nilalagyan mo ng gatong, apoy ng apoy, di ba? Kahit ang mga, sinong gumagamit ng mga stove, gas stove, di ba? Hanggat may gas, may apoy. Huwag mo lagyan ng gas. Huwag mo lagyan ng gatong. Pag merong kuryente, may gas, may gatong, tuloy-tuloy lang yan. Kaya gustong matigil ang chismis, tumigil ka, manahimik ka. Hello? Huwag pumatol, huwag kumampe, huwag pahabain, huwag magdagdag. Hello? Yung magkakapatid, huwag ka nang, imbis na ikaw mag-promote ng peace sa magkakapatid nyo, sa inyo, ikaw mag-promote ng peace. Sa mag-aasawa, ikaw na umabot. Hello? Minsan ang babae, pag walang drama sa isang buwan, kailangan meron. Hindi masaya ang love life. Bakit? 3 months na kami nag-aaway eh. Nag-iisip ako ng pag-aawayan namin. Ba't ka mag-iisip ng pag-aawayan? Kasi tuwing mag-aaway lang kami, ako nireregaluhan ng asawa ko eh. Kasi naman, mga mister, regaluhan nyo kahit anong okasyon. Hindi nireregaluhan nyo nang dahil galit. Minsan regaluhan nyo, baby, regaluhan ka kasi isang buwan ka hindi nagalit. O, di ba? Ay, ganun. Di, ang saya. Kasi yung mga misis, minsan ganyan eh. 3 months, wala kaming away. Parang tahimik ang buhay. Gagawa ngayon ng drama. Di ba? Kasi bakit? Tuwing magbabate, doon lang magregalo si mister. Wag naman. Kahit walang bate, lambingin ang mga misis. Oh, grabe. Ayun, pasok. Di ba? Kayo talaga. Yan. Lalong-lalo na, do not share hurtful words, negative words, lalo na sa mga taong alam mong ikakalat yun. Grabe ka. Huwag mo nang sabihin, lalo sa mga taong alam mong ikakalat. Kasi, alam nyo minsan, yung mga salitang nasabi mo dahil galit ka lang, nasabi mo dahil sa emosyon, minsan yung taong sinabihan mo, tahimik lang yan, pero pag nagipit, gagamitin against you. Totoo yun. Wala naman siya, hindi ka naman niya kaaway, pero alam mo, sinabi nga ni ganito sa akin, ganun ka talaga. O, di ba? Nasabi niya tuloy, di ba?
Nagiging sandata niya pa. Kaya yung mga matatalinong tao, hindi kwento ng kwento. Hello? At hanggat hindi tayo binibigyan ng permission ng taong nagsabi sa atin na sabihin yon, huwag nating sasabihin. I even speak sa mga leaders ng church, sa mga nagpapakounsel sa atin. Kapag hindi tayo binigyan ng permission sabihin, huwag. Amen, respect. Hello? Kasi may mga taong nagsishare sa atin in confidence and trust. At wag nating sirain yon. Sometimes they share it dahil gusto lang nilang magsalita ng nararamdaman nila sa loob nila. Paano pa sila magtitiwala sa atin kung hindi tayo katiwa-tiwala sa mga sasabihin sa atin? Why? Because if you break the confidence, if you break the trust, ang tawag doon betrayal. Amen? In Proverbs 21:23, ang sabi dito, whoever guards his mouth and tongue, what we say is important. Amen? Keep themselves from calamity. Ayaw mo ng gulo? Guard your mouth. Ayaw mo ng away? Guard your tongue. It will keep us from trouble. Sabi, it will keep us from calamity. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng trouble, ayaw mo ng away. Guard your mouth and guard your tongue. Pag may nagsabi sa'yo, lalo na hurting, nasasaktan, or emotional yung nagsasabi sa'yo, mag-ano ka, empathy ka. Makipag-sympathy ka. Pakinggan mo lang. Kasi, ang pagiging chismoso at chismosa, nakakababa ng pagkatao. Hello? At tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng Panginoon. We are a chosen generation, a royal priesthood. Sabi mo sa katabi mo, you are royal. Every word that comes out from your mouth is powerful. Because you are royal. Anak tayo ng hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Tapos ang lalabas ng sa bibig natin, walang kakwenta-kwenta. Alam niyo ba yung mga hari at mga reyna noon, pag nagsasalita sila, they're declaring a decree, napakahalaga, kasi minsan lang sila magsalita. Tapos tayo, pabababain natin na ating sarili, at bumababa tayo sa pinakamababa at naging chismosa tayo. Hello? Kaya anong gagawin? Guard our tongue, guard our mouth. Stay away from disagreement. Titus 3:9. Iwasan daw yung mga siraan, iwasan yung mga chismisan. Mag-usap-usap na lang kayo ng mga bagay na magpapalakas. Talk only about words that are uplifting. In 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more ungodly. Diba? I-avoid daw natin yung mga walang kwentang, walang katuturang usapan. Kasi the more na sumasali tayo sa mga ganyan, the more na hindi tayo nagiging maka-Diyos. We become more ungodly. Alam nyo ba sa church, kahit sa mga ministry, kahit sa mga simbahan, o kahit sa mga trabaho, ilang tao ang nag-resign dahil nakakarinig ng mga pangit na salita? Ilang tao ang umalis sa church dahil nakarinig ng mga pangit na salita? Kaya anong dapat gawin? Avoid godless chatter. Amen? In Luke 6:45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Your words show what is in your heart. Amen? Kung anong laman ng puso natin, yun yung lumalabas sa ating mga bibig. Kaya anong gagawin? Guard our hearts. Guard our mouth. Anong pinaka-word ni Lord dyan? Kung anong laman ng puso, yun ang sinasabi ng bibig. Kaya yung taong sobrang mamintas, sobrang manira, sobrang manakit ng salita, may problema sa puso. Kailangan niyang gumaling. Kaya anong gagawin natin? Instead na kagalitan natin, ipag-pray natin na gumaling siya. Diba?
Ipag-pray natin na gumaling ang puso niya. Kasi kung anong nilalabas ang bibig niya, yun ang laman ng puso. Diba? Kaya pag tinitignan mo yung mga taong gano'n na sobrang galit, grabe magsalita, may hugot yon. Kaya anong gagawin? Ipag-pray sila. Diba? Ipag-pray sila na sila ay gumaling. Hello? At minsan, mare-recognize mo yung taong punong-puno ng sama ng loob kapag siya'y laging nagsasalita ng di maganda. By their fruit, you will recognize them. Sabi sa Bible, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father in heaven. You will recognize them by the fruit. Sabi nga nila, yung empty can, maingay. Anong solusyon? Keeping quiet. Keeping quiet at all times. Paano mo matatalo ang kaaway na salita ng salita sa'yo ng negative or anger and hurtful words? Frustrate the enemy by keeping quiet. May mga bagay na di na sinasagot. Kapag nakarinig ka ng mga masasamang salita, pangit na salita, may mga bagay na hindi mo na kailangan sagutin pabalik. Even Jesus, hindi siya nag-answer. When malicious people try to condemn God, when there's gossip in the room, in Matthew 20:63, sabi niya, God did not answer. Jesus did not answer. Kaya yung mga salitang maririnig natin, na hindi na natin dapat sabihan pa ng salita pabalik, ay makakabuti sa atin. Kasi yung mga tao nagsasalita ng pangit, yung mga hurtful words at mahilig masalita ng negative, para sila mga pasyente. Yung kanilang mga hurtful words are crying for help. Because hurt people hurt people. Wounded people wound people. Naririnig nyo na yan. Yung mga tao sobrang negative, madalas malungkot ang kanilang buhay. Hindi na sila contented. May something wrong in their hearts na kailangan ma-fix ni Lord. So what we're gonna do? Pray for them. Intercede for them. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. In Luke 6:45, yung words na sinasabi natin will show what's in our hearts. Kaya dapat mag-ingat sa pagsasalita. Ano daw dapat ang unang gumaling? Yung puso. Sabihin mo, puso. Puso ang dapat gumaling. Sabi nga ng ating mga pastor, galing pa kay Daddy Bishop, kay Pastor Glenn, hanggang sa mga anak, sa paglilingkod, puso ang puhunan. Totoo yan. Pero pusong magaling. Pusong maayos. Amen? Puso na dapat gumaling. Alright? Proverbs 14:7 ang sabi dito, stay away from fool, for you will not find knowledge in their lips. Huwag makipagkwentuhan, lumayo ka sa mga taong mangmang o walang mapupulot na maganda. Stay away from foolishness conversation. Kaya mga tatay, mga nanay, iwasan na natin yung mga sasamahan natin na walang ginawa kundi manira ng kapwa. Walang ginawa kundi magkwento ng kung ano-ano. Pag nanghihina na yung espiritu mo, umalis ka na. Pag nararamdaman mo na manghihina na yung spirit mo dahil hindi na tama, leave the room. Hello? Kasi hindi mo maiiwasan. Lalo na yung mga unbeliever, mga tao sa labas, napakahirap. May maririnig at marinig ka. Ang hahanapin natin, humanap ka ng kausap, nalalakas ka. So you will be encouraged. Amen? Humanap ka ng taong mas bubuti ka. Magkakaroon ka ng mga positive thoughts. Magkakaroon ka ng magagandang pangarap sa buhay. Piliin nyo yung mga konting tao na pahalagahan nyo ang sasabihin. Sino ba yon? Yung mga nagsasabi ng totoo sa'yo. Amen? Hindi yung pabugso-bugso. Alright? Sabi dito, in Ecclesiastes 7:21, buksan po natin. Pwede? Yeah. Huwag tayong umasa sa mga tao na envious kasi wala silang sasabihing maganda.
Yan. Do not pay attention to every word people say or you may hear your servant cursing you. Hindi lahat ng maririnig mo, papansinin mo. Kung may mga empleyado ka, hindi lahat ng empleyado mo, papainggan mo. Kasi minsan may masabing negative yan eh. Hello? Kung teacher ka, hindi lahat ng student mo, papainggan mo. Kasi hindi naman lahat gusto ka. Painggan mo lang yung mga taong may impact sa'yo. Yung mga konting taong mahalaga sa'yo. Kasi kung lahat ng tao pakikinggan mo, mababaliw ka. Kasi merong masasabi at masasabing hindi maganda sa'yo. Totoo yan. Kahit ka mag-anak, kahit kapatid, kahit ka-school, kahit katrabaho. Ang mahalaga, pahalagahan mo yung mga salitang yung tao na yon may halaga sa'yo. Amen? Kung hindi ka naman niya pinapakain, so what? Never mind them. Hindi naman sila nagbabayad ng kuryente mo, so what? Never mind them. Hindi naman sila nag-aalaga ng spiritual life mo, so what? Never mind them. Mga taong importante sa'yo, yun ang pakinggan mo. At ang salita ng Diyos, of course. If it doesn't concern you, sino rito gustong lumaya sa mga hurtful words? Na paglabas mo dito, kahit anong marinig mo, Lord, malaya na ako. Diba? If doesn't concern you, don't ask about it. If you cannot help, don't ask about it. Kasi minsan, alam mo, mahirap eh. Kung wala ka naman dapat gawin doon, huwag ka makialam. Diba? If it doesn't concern you, then pray about it. Pray na lang. Diba? Para ano? Maging malinis ang puso natin. Why? In Jeremiah 79, the heart is deceitful above all things and desperately sick. Grabe dito, oh. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows the heart? Wala. Yan, oh. Sabi dito, above all things and beyond cure. Who can understand it? Wala. Diyos lang. Si God lang. Hello? Kaya mo, alam mo, iwasan mo na rin yung nararamdaman mo kung kani-kanino mo sinasabi. Iwasan mo rin yun. Kasi minsan hindi mo alam ang puso mo eh. Kaya anong dapat? Sabi doon, the heart is deceitful. Who can understand it? Wala. Wala pala makakaunawa, si Lord lang. Anong dapat mong gawin? Ibigay mo kay Lord. Siya lang pala makakaunawa eh. Siya lang pala makakaayos eh. Diba? Kaya sabi doon sa Psalms 139, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there is any iniquities. See if there's any offensive way in me. And lead me in the way everlasting. Sinabi ni Lord, i-search mo yung heart ko. Tignan mo kung may mga pangit na bagay dyan. Kasi ikaw lang nakakaalam. I-lead mo ako sa tamang daan. Diba? Kasi minsan kahit tayo, sa atin minsan nagsisimula ang mga hurtful words. Sa atin minsan nagsisimula ang mga negative words, whether we like it or not. This is beyond borders. Hindi ako nagpaparinig sa katabi mo. Ikaw yan. Sa atin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, amen, sa business natin, sa eskwelahan natin. Amen? So anong kailangan gawin? Ibigay ang puso sa Panginoon. Pasuri ka sa Diyos. Kung may dapat gamutin dyan, gamutin. Kung may dapat tanggalin, patanggal mo kay God. Diba? Para maging malaya. Sabi ko nga sa inyo eh, kung gusto talaga natin maging malaya, sa pagpupuri at pagsamba natin sa Diyos, yung mga taong nasaktan natin, nakasakit natin, makapag-ayos ka na. Huwag mo nang hayaang mahuli pa ang lahat. Diba? Hindi natin alam kung anong mangyayari. Diba? In James 5:16, therefore confess your sin to one another and pray for one another that you may be healed. Kung gusto natin gumaling yung puso natin, yung taong nakaaway natin o nakasabihan natin ng hindi maganda o nakarinig tayo ng hindi maganda, sabi, kausapin, mag-usap. Confess your sins to one another and pray so that you may be healed.
The prayer of a righteous person has a great power as it is working. Hello? Kasi, gaya ng sinabi ko sa inyo, hurting words come from hurting hearts. Ugly words come from ugly hearts. Kaya anong dapat gawin? Lumapit sa Diyos, magpaayos ng puso, makipag-reconcile sa mga taong nakagalit mo, nasabihan mo ng hindi maganda, linisin ang puso mo, magpagaling ka sa Diyos, humanap ka ng manggagamot sa presensya ng Diyos, humingi ng tawad sa mga nakasakit, humingi ng tawad sa mga nasaktan mo, at ang iyong mga salita, amen, isuko mo sa Panginoon at pagandahin ng Diyos ang puso mo. In Proverbs 12:18, sabi dito, words can hurt and words can heal. So instead na magsalita ka ng pangit, hayaan mong salita mo magpagaling. Ilang dito mag-asawa, pag sinabi na ni Mr. na, sorry darling, wala na, di ba? Minsan mas gusto mo pang sabihin niyang sorry kesa I love you. Di ba? Puro na I love you, I love you. Ayoko ng I love you, ng I love you. Gusto ko minsan mag-sorry ka naman. Eh minsan mataas ang pride, ba't ako magsusorry? O di ba? Ikaw ang mag-sorry. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, there's power in words. Words can hurt or words can heal. This is what makes our hearts unclean, yung mga words na yan. So ang dapat gawin, purify our hearts para hindi tayo magkasakit. Alam nyo, lahat ng sakit nanggagaling sa puso. Minsan wala ka namang sakit dahil ang puso mo mabigat. Tumataas ang sugar, tumataas ang high blood na, tumaas na high blood pa, ayan. Diba? Sumakit ang kidney, sumakit ang liver, nagka-uric. Wala namang problema. Ang problema lang, puso. Kasi totoo yan. Ito kasi ang sentro ng buhay natin eh. Diba minsan, healthy ka naman, may narinig kang ibang salitang masakit, biglang kikirot, tas hindi na ako sasama. Bakit? Para akong nahihilo eh. Totoo yun. Kasi naiiba yung flow ng dugo. Scientifically, it is tested. Kung ano nangyayari sa puso, nagre-reflect sa katawan. Kaya anong gagawin? Always purify our hearts. Minsan yung may mga taong punong-puno ng joy yung hearts. Di ba parang kahit na anong mangyari, tingin mo sa taong yun, very light, very joyful, di ba? Walang sakit. May mga tao mahaba ang buhay dahil ang puso malinis. Kaya anong gagawin? Ipalinis natin sa Diyos, ipaayos natin. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep your mouth free from corrupt talks. Alam niyo ito, corrupt. Ito gusto ko ito eh. I-keep daw natin ang ating mga bibig sa corrupt talk. Minsan, tayo nagpapakorrupt ng salita. Sinabi ni pastor, anak, patawag mo nga si kuya, may sasabihin ako. Ikaw naman, yung middleman, kuya, tawag ka daw. Pastor, corrupt na. Yung tinawag, grabe, ganyan ako tinawag. Hindi naman ganon. Hello? Naintindihan nyo? Yun yung mga corrupt words. Tayo na nasa gitna, namamagitan, ayusin natin yung pagsasalita. We interpret in a bad way. Huwag ka manggalit ng kapwa. Kung galit ka, huwag ka manggalit. Tinawag ni kuya ng maayos nung nakarating doon. Pinapatawag, parang may kasalanan na. Pinapatawag lang. Pagdating doon, takot na takot. Ano po yun? Bakit ka takot? Pinatawag niyo daw po ako. Hindi. Kasi, di ba? Kasi yung tumawag, corrupt na. Simple lang yan. Di ba? Minsan, ate, kumusta na si nanay? Ang ayos-ayos ng Nay, kinakamusta ka daw? Sabi nanay, okay naman ako malakas pa ako di ba? Ba't pinapatay na ba nila ako? Di ba? Dahil sa salita. Ayusin mo, Nay, miss na miss ka na. Kamusta ka daw? Di ba, ayusin? Dahil sa corrupt, i-keep nyo ang inyong mga mouth sa corrupt words. Do not interpret it in a bad way. Minsan naman, kahit totoo, ayusin pa rin natin. Minsan, nagluto si nanay. Sabihin, kumusta yung luto ko? Di rin masarap?
Diretso agad eh. Pwede mo naman sabing, hindi na kinain nila. O, di ba? Hello? Alam mo, tuwa po ako kay Pastor Chad, how he treat me. Very proud po ako on my husband. I really admire him. Minsan nagdadamit ako, because, Daddy, okay ba itong suot ko? Pag di niya gusto, ang sasabihin niya, baby, maganda ka dyan, pero siguro mas maganda kung ito susuot mo. Ganun siya. Hindi siya pa, ang pangit mo naman dyan. Tanggalin mo yan, ayusin mo yan, pangit. Hindi siya ganun. Sabi, baby, you're always beautiful. Maganda ka dyan. Maganda. Pero siguro, mas maganda ka dito pag ito. Ganun siya. Sa mga nakaka-witness. That's how my husband treat me. Diba? Minsan yung corrupt words natin, ayusin natin. Hello? Kaya yan, keep your mouth from corrupt words. Huwag na rin nating, ayusin natin. Hello? Alam nyo ba, napakaraming irresponsibleng messenger. Minsan nga mga secretary from the pit of, alam nyo na, yung boss nyo nagpapahinga lang, di ba, nagpapahinga lang. Bilang, pwede po bang makausap si boss? Yung sekretary, ay, hindi pwede. Umalik ka na lang. Ayan. Ikaw naman, na gusto mo makausap yung boss, grabe naman yung boss na yun. Ang totoo nun, sabi ng boss, uy, magpapahinga lang ako. Sino man dumating mamaya. Pwede mo naman sabihin, nagpapahinga lang po si boss. Mamaya raw po kayo kakausapin. Di ba? Ganon. Pero tayo mga Kristiyano, maging good representative tayo ni God. Let's be a good representation, di ba? Or presenter. Kasi may mga tao hindi marunong mag-represent. Di ba? Meron na ba kayong kilalang ganyan? Hindi marunong mag-represent? Imbis na hindi ka galit sa tao na nagagalit ka because how he represent yung tao yung sa gitna. But alam nyo ba tayo, kahit tayo nirepresent tayo ni Christ sa Father, di ba? Sobrang sama natin, pero nung present tayo ni Jesus Christ sa Father, ano sabi? Lord, kung gaano mo ako kamahal, gano'n mo na dapat sila mahalin. Diba? Grabe tayo ni-represent ni Jesus na tayo walang kwenta. Ngayon bilang mga Kristiyano, gawin din natin yung ginawa ni Kristo sa atin. Kahit sa maliliit na bagay, i-represent natin ang bawat isa ng maayos. Somebody say amen. Kaya nga sa church natin, parang ayaw natin sabihin, alam niyo po, namatay na, ayaw natin salitang namatay, di ba? Ang gusto natin, maganda natin i-represent. As Mami Bishop graduated, Mami Bishop was promoted to heaven. Kasi alam naman natin, ganun. Hindi tayo, ay namatay. Alam mo, minsan may mga tao, ay walang buwelo. Hello? Hello? Oh, namatay na rin nanay mo, ha? Wala man lang buwelo. Hindi man ayusin. Nagtawag, hello? Oh, nasa ICU si kuya. Ha? Oh, mamamatay na. Hindi malayo. Kuya, saan ka ba? Okay ka lang ba? May sasabihin ako sa'yo. Upo ka muna. Oh, okay ka lang. Oh. Oh, sige, magkita tayo. Kaya si kuya, si nanay, hindi maayos yung lagay. Ganun lang. Hindi yung, grabe, di ba? Nasa ICU pa lang, pinatay mo na. Grabe kayo. Let us represent in a nice way. Kasi dyan nanggagaling yung mga hurtful words. If we do not represent one another in a nice way. Amen? Mga salitang dapat ayusin. Sabi sa James 3:5, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on a small spark. Yung mga sunog daw, nagsimula lang sa spark. Ilang sunog na naranasan natin sa Parañaque dahil may nakalimutan lang isang kandila. Sa isang kandila, nasunog ang 300 na bahay. Can you imagine? Ganon din daw, kapag hindi natin binantayan ang tongue natin, pwedeng maraming masirang relasyon, maraming masirang mga pagmamahalan, masirang iglesia, dahil sa maliit na dila. Hello? Kaya, minsan, tumingin tayo sa mga politicians, sa mga artista. Kahit anong batong negative sa kanila, hindi nila pinapansin. Lalo silang tumatakbo, lalo silang, minsan, bad publicity, still publicity, wala silang pakialam. Hindi sila nagpapa-apekto sa mga commentator, hindi sila nagpapa-apekto sa mga, di ba?
sa mga sabi-sabi. Minsan we can get some inspiration from them. Bilang Kristiyano, anumang iba to sa atin, huwag nating pansinin. Magpatuloy ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magpatuloy ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Magpatuloy kang mabuhay na bilang Kristiyano. Amen? Kaya napakahalaga, guard your hearts. Forgive those who hurt you. Ask forgiveness for those who hurt you. Because not everyone will like you. Pero alam nyo ba, hindi man natin gustong isa't isa, pero let's collaborate to one another. Kasi may magagawa si kuya na hindi ko kayang gawin. May magagawa si ate na hindi ko kayang gawin. Amen? And pag maliliit na bagay, do not over-dramatize it. Do not over-emphasize it. Amen? Sabi nga, this is where I will end. You cannot control yung mga hurtful words that will be said to you. But you can control your reaction on the words that has been said to you. Amen? Hindi mo man makokontrol yung mga negative words or hurtful words na marinig mo, pero kaya mong kontrolin bilang Kristiyano kung paano ka magre-react sa mga hurtful words na yon. Amen? And we should react with grace and with wisdom. Palakpakan natin ang Panginoon, tayong lahat ay tumayo.